Kamusta mga kuys? So meron tayong video for today. So i-review and explore natin tong Think Car 689BT. So let's go! So kung napanood nyo yung unang video ko nito, yung unboxing, so ito na yung continuation. Dahil hindi kasya sa isang video or masyadong mahaba. So papaikli lang natin part by part. So ito is gagawin ko lang ng video exploration ng scanner na to. Sa mga nagtatanong, bakit ako bumili ng ganito is unang-una, mahilig ako mag-DIY. Kotse ng mga kamag-anak namin, ganyan, relatives. So medyo namamahalan sila sa scan sa labas, kaya bumili rin ako nito. Mag-o-offer ako ng service ng car buying assistance. Gusto bumili ng second hand na sasakyan at para ma-inspect yung kanilang gustong or desired na sasakyan. So yun lang. At yan, buksan na natin. So dito yung power button, ito, and ito siya. So hintayin na natin mag-on. Pumunta dun sa mismong interface niya. So ganyan siya. Yan, hintayin natin. So meron na siyang logo ko. Ako na naglagay niyan. Okay, so ito na yung mismong logo, yung mismong interface niya or yung home screen niya. So ilalagay ko na lang to, teka, screen record ko na lang. Okay. So yan, start na tayo. So meron siyang sa pinakataas, meron siyang burger icon which is ito. Okay, so itatap ko lang siya, sorry. Ito, burger icon niya. So itatap ko lang siya. Ito mismo. Itatap ko lang siya. Tapos lalabas na yung iba niyang mga selections or options. Ayan. So lalabas yung mga options niya. Same lang doon sa mismong home screen, which is ito lahat. Yan, ito lahat. Same lang dito. So ayan. So scroll nyo lang, makikita rin nyo rin yung mga same lang din na options doon sa mismong home screen. So pinagkaiba lang nila, mas madaling ma-operate dito. Or pwede kayong mamili kung paano nyo i-operate. Okay. So, sa diagnose, auto search, so meaning pagka saksak nyo ng mismong dongle, so ito yung dongle nya, Bluetooth dongle. So pagka saksak nyo yan doon sa mismong OBD port, pwede kayong mag auto search. So ito siya, tatap nyo lang yan at saka magsa-search na siya. Meron din siyang diagnose, ito. So enter natin yan, lalabas lahat ng car brands. Yan. So sa my vehicle, ito lahat yung mga nascan kong vehicle. So merong Honda, merong Daihatsu. Yung Daihatsu is ano nga ba yung Daihatsu? India nga ba 'yon? Hindi ko masyado matandaan. So merong Daihatsu, merong India Maruti. You mean India Maruti is yung Suzuki. Suzuki Celerio and Honda. So yun. So lahat ng um, car brands andito. Electric cars meron din dito at saka yung mga hindi kilalang brands na meron or yung mga brands na wala dito sa Pilipinas meron din dito sa Think Car 689BT. So yun sa diagnose. Meron din sa diagnose under diagnose is yung OBD history. So ito yung history ng na-scan nyo. So dito lalabas. So open natin, ito lahat yung mga na-scan kong sasakyan. So tatlo, isa yung Honda, yung Maruti, which is yung Celerio, tsaka yung Isuzu, yung sa sasakyan namin. Meron pa palang Mitsubishi, which is yung Mitsubishi Expander.
So yun. Pwede nyo i-delete. Bahala kayo. Tapos meron din siyang report. So yung sa report, andito lahat yung mga na-scan. Tapos pagbukas nyo, pwede nyo siyang i-share sa may-ari. Basta may connection kayo sa internet. So yan, file, report, PDF, and others. Yun. Tapos ng report, feedback, hindi naman na kailangan yan. Dollar fix, hindi nyo rin kailangan yan. So punta na tayo sa maintenance. So ito is bidirectional na scanner. Para siyang yung mga nasa kasa na ginagamit. So unahin na natin sa maintenance yung oil reset, anti-theft, key matching, battery matching. So mga battery matching, ito yung mga nagpalit na ng battery. So as registered or as mentioned naman dun sa baba, no? Register the battery after replacement. Tapos meron tayong odometer check, odometer reset, Windows calibration, air fuel ratio reset, ABS bleeding, adaptive front light system reset, AdBlue reset, which is hindi natin kailangan kasi wala pa naman tayong AdBlue dito sa Pilipinas. Air suspension matching, so hindi masyadong gagamitin yan sa mga basic troubleshooting. At saka hindi naman tayo masyadong maghahawak ng mga high-end na sasakyan, so hindi masyadong gagamitin yan. Airbag reset, di rin masyadong gagamitin. Ito masyadong gagamitin to, brake pad reset. So, yun, tutulungan ka mag-replace na and mag-reset ng brake pad. Sa clutch matching, siguro ito yung mga nasa dual mass. Yan, electronic water pump, starting, DPF. Hindi ko alam kung meron na, sorry. Feeling ko or pagkakaalam ko, Ford ang meron ng DPF. Ford lang. So, yung ibang brands like Mitsubishi, Isuzu, Nissan na mga diesel, wala yata ang ganun. So, meron din tayong ECU reset, AGR adaptation, electronic throttle adaptation, FRM matching, gateway module data calibration, gear learning, gearbox learning. Ito mahalaga to, injector coding sa mga diesel. So yan, language, NOx, rainfall sensor, seat calibration, steering angle reset. Ito mahalaga din to, yung mga gustong i-disable stop start settings nila. Mahalaga din to. Sunroof initialization, TPMS reset, transport mode, turbocharging, tapos tire size adjustment. Also, ito makikita nyo to. Yan. So, nandito lang din lahat. Yung mga nakita natin doon. So, pwede mo siyang i-sort, meaning, pwede mo siyang ilagay kung saan mo gusto para mas mabilis yung pag-tap mo or yung pag-access mo. And then, upgrades. Sa upgrades naman, ito yung mga software sa mga sasakyan, which is, ito nga, vehicle diagnostic software. Enter tayo dyan. So, lahat ng mga brands ng sasakyan nandito, i-update nyo lang or i-upgrade nyo lang. So, yung sa akin, meron na or updated na sa latest version. Tapos, punta na tayo sa maintenance, ganoon din, nasa latest version na lahat. So, makikita nyo dito pag kailangan nyo i-update, mag-appear naman siya. Ganun din, ito yung kanina, maintenance software. Tapos ito yung mismong software nitong item na to or nitong ThinkCar. So yun lang. Tapos more, ganun din. Sa more nga pala, modular din tong ThinkCar 689BT kasi pwede kang mag-key programming dito. At saka yung sisilipin mo yung loob ng makina, which is nga ba yun? Punta tayo sa module. Ito, video scope or endoscope. Pwede mong kabitan siya ng video scope, itong
kung ano man to, printer, battery tester, tsaka key programmer. So modular siyang scanner. So back natin. Tapos OBD fault code library. So pag may hindi ka maintindihan na fault code, pwede mo i-type dito yung fault code. Tap mo yung search, lalabas dun sa Google yung meaning. Tapos sa gadget, ito lang naman, Google Chrome File Manager. Settings, itong settings ang buong uh, material na to or item na to, which is yung so ito siya 689BT ThinkCar 689BT. Ang price nito, or lalagay ko na lang yung link sa video description kung saan ko nabili. And mahalaga din to talaga sa mga DIYers tulad ko. Okay. So, o nga pala, bago matapos tong video, nag-offer nga rin pala ako ng car buying assistance. Yun lang yung page ko pala. Ilalagay ko doon sa page ko yung mga gagawin sa or yung process sa inspection na sasakyan nyo. Kasama na yung pagsascan. So, yun lang. Please like, share, and subscribe. Bye-bye.